Yan, gandang gabi po. Yan, basta maulan. Ulan-ulan na yan, maulang gabi sa lahat. Ayan. Gandang gabi po sa lahat. Happy Friday. Yan. Friday. Yan. Diba? Kung hindi ko yung Kuya Masyo, ang lakas ng ulan sa labas. Ingat-ingat po sa mga nasa labas pa, sa mga pauwi pa lang ng bahay, galing from work. Dahil ako po ipapasok pa lang. Okay. So, ngayon po, for today's video, meron po tayong bagong segment. Ito po ang tinatawag na Friday Madness. Yan. Ang mga tanong kay Kuya Masyong. Yan. May mga tanong po tayo na galing sa ating mga email sender. Yan. May mga email sender po tayo. Babasa po tayo. Pipili tayo ng isa mula sa mga email sender natin at titignan natin kung ano ang kanilang mga tanong. So, tignan po natin ang ating first email sender ngayon. Okay. So yan. Ito po ang ating email sender. So, ito po ang ating first email sender na babasahin natin sa segment natin na to na itanong kay Kuya Masyong. Yan. Sabi niya, hello Kuya Masyong, good evening. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Sue. Hi Sue, thank you so much sa iyong email. And sa nung po niya, sabi niya dito, paano po malalaman na mahal ka ng isang lalaki? Mga napaka tanong po niyan, no? So based on experience, yan. Paano mo malalaman? Paano malalaman kung mahal ka ng isang lalaki? Una, yung respeto niya sa iyo ay walang katumbas. So, anong ibig sabihin nun? Ikaw yung pinaka-top priority niya sa kanyang buhay. Kung meron mang isang tao na hindi rumispeto sa iyo, ipagtatanggol ka niya sa kaya ng kanyang maaabot. Diba? So, hindi niya ito ipipilit sa iyo. Pag may mga bagay na ayaw mo, hindi niya yun pipilit. Igagalang niya, irerespeto niya kung ano man yung gusto mo. Okay. So yun po ang unang yung respeto niya sa iyo ay walang katumbas. Second naman po, yung magkaibigan kayo. So sabihin mong, kasi dyan mas okay po kasi yung isang relasyon kung magiging magkaibigan kayo, diba? Walang kasing saya po sa mundo kung magiging best friend mo yung lover mo, yung partner mo, diba? Meaning to say you are equally in love with each other, plus you are best of friends, diba? Yun po yung point dun eh. So walang magiging sikreto sa inyo at hindi mo kailangan mag-pretend na maging iba sa harap niya. Yan. Ang inyong tali ay hindi mapuputol. Yan. At walang sino man ang makakabali nito kahit gaano pa man nila ito subukin. Meaning to say, kahit anumang problema yan, you are a lover plus your lover is your best friend. Yan. Diba? Yan po ating pangalawa. Ang pangatlo ay kilalanin kanya mula loob hanggang labas. So mean to say, yung kapag gumiti ka na wala ka sa mood, halimbawa, mahahalata niya yun. Diba? Kung talagang mahal ka niya, malalaman niya kung ano ang totoo sa'yo at hindi ang alam niya na may hindi ka magandang nararamdaman. Meaning to say, kung kilala ka niya, pag alam mo kasi kung yung partner mo is okay, so pag kilala mo siya inside and out, isa yun sa paraan na
talagang mahal na mahal ka ng isang lalaki pag kinilala ka niya inside and out. Yan. Pang-apat, ipakikilala ka niya sa kanyang mga kaibigan at especially sa kanyang pamilya. Napaka-importante niyan. Kung talagang mahal ka ng isang guy, okay, iimbitahan ka niya kasama sa kanyang mga lakad, diba? Sa kanyang family gathering, sa lahat ng pupuntahan niya, iimbitahan ka niya. It's either you tumanggi, pero at least yung invitation niya na sama ka niya, that's a big point, diba? Doon mo palang malalaman na, wow, this guy is in love with me, pare. Diba? Ganun ba? Ang panglima is, lagi niya gusto marinig kang magsalita. What does it mean? So, meaning to say, hindi siya nabubore pagkausap ka niya. Maaari ka mag-share sa kanya ng iyong frustration, pati na rin ang iyong mga kwentong nasaga, problema, at mga balisa sa buhay. So, papakinggan ka niya. Makikinig siya ng walang halong pagkakainis. So, meaning to say, tatawa siya sa mga jokes mo, hindi siya mabubore habang kausap ka niya. Yun yung isa sa mga way malalaman mo na mahal na mahal ka ng isang guy. So, bibigyan ka rin niya ng solusyon kung kinakailangan. Sa madaling salita, lagi siyang nandiyan sa'yo. Hindi sa akin, sa'yo. Yan. Pang-anim, ibabahagi niya sa'yo ang kanyang past, wow, diba? Kanyang present at ang kanyang future. So, meaning to say, dahil nga mahal ka niya, tanggap ka niya, so dapat lang na ibahagi niya sa inyo yung kanyang ex-life, o yung past, future, and present. Kasi kasama ka dapat doon. Diba? Kapag naging maagaan na ang kanyang loob sa iyo, hindi siya matatakot na i-share yung kanyang past, na sabihin sa inyo kung anong kanyang anong nakikita niya from the future. Nakasama ka. Yan. At kapag lumalago na ang iyong relasyon, kahit pa ang future plans ay babahagi niya sa iyo. Diba? Kagaya ng kanyang plano sa iyo na pag-aasawa sa pagkaroon ng mga anak. Yan. That's one thing that you should know na mahal ka ng isang guy. And then moving forward, number 7, lagi siyang maghahanap ng oras para sa iyo. Ito yung pinaka-importante. Wala kang maririnig sa kanya na busy ako. At wala ito sa kanyang vocabulary. Alam mo kung bakit? Dahil mahal ka niya at ikaw ang pinaka-top priority niya. Minsan magkakaroon siya ng sobrang hectic na schedule, pero ikaw pa rin ang nasa isip niya. Hindi man kayo lagi nakikita o mag-uusap ng matagal, pero lagi ka pa rin niya i-check kung ikaw ay okay na, kumain na ba, buhay ka pa ba. Lagi ka niyang kakamustahin kahit man lang sa maikling tawag, text o email, at hindi ka maghihingi nito at makikihati sa kanyang attention. That's one of the most thing na you should know na mahal ka ng isang guy. Yung lagi siyang may oras para sa iyo. Ganyan. So, yun po yung 7 signs kung paano mo malalaman na mahal ka ng isang guy. Diba? Kasi pag lumabas ka kasama ang isang guy, lagi yung nag-date, makakain kayo sa labas, nood kayo ng sine, pasyal dito, pasyal doon, gala dito, gala dito. So yan po yung mga signs na balikan lang po natin sila. So na respeto niya sa'yo ay walang katumbas. Yan ang una. Magiging best friends kayo. Pangalawa, kilalanin ka from inside and out. Pangatlo, ipakikilala ka niya sa kanyang friends and family. Tandaan niyo po yan. 5, lagi niyang nagustong maririnig kang magsalita. At pang-6, ibabahagi niya sa iyo ang past, future, at isasali ka niya sa kanyang present.
sa kanyang future, I mean. And then the last thing, and para sa akin ito yung importante, lagi siyang naghahanap ng oras para sa iyo. So yun po. So yan, sa ating email sender kay Sue, naway may nakuha ka, natutunan ka sa ating segment for today. Tanong kay Kuya Masyong. Yan yung mga 7 ways how you should know na mahal ka ng isang guy. Make sure po to follow me, Frylan Maniago, aka Mas ni Ice. Meron din po tayong TikTok account, YouTube account. Yan, andyan po yan sa aking profile. Meron din po akong page, Masyong Tres Marias. Follow din po yan. Yan. Make sure po na follow para follow nyo pa yung ating segment. So, ito po yung ating magiging segment every Friday. Friday Madness. Itanong mo kay Kuya Masyong. So, next, hanggang po sa muling Friday. Thank you so much for watching. Okay, watch the video till the end, and then panoorin nyo rin po yung ads after this video. Thank you so much. Hindi po ako yung Kuya Masyong nagsasabing kailangan po may karoon kayo ng time set sa hindi lang po yung guy lang, so both should be, kailangan yung magbigayan sa isang relasyon, hindi lang po yung isa lang. Kailangan give and take sa isang relasyon. You should know how to give each other time kahit busy ka pa, diba? Make sure check niyo po kung buhay pa yan. Okay, hanggang sa muli po. Ito ang Kuya Masyong, Frylan Maniago po, aka Mas ni Ice. Thank you so much for watching. God bless. And bye-bye po muna.